Sa mga nakaraang buwan, naging sentro ng pandaigdigang balita ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Dahil dito, marami ang naghintay kung kikilos ba ang Russia, lalo na't kilala itong mahalagang kaalyado ng Iran pagdating sa usaping depensa at seguridad. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na missile strikes at banta ng mas malawak na gyera, nananatiling tila tahimik at nasa gilid lamang ang Russia. Dahil dito, lumalabas ang tanong, ito ba'y simpleng pag-iwas sa direktang gulo o isang maingat at kalkuladong hakbang upang maprotektahan ang sarili nitong interes sa gitna ng mabilis na pagbabago sa pandaigdigang sitwasyon? Hindi natin may kakaila na ang Russia ay kasalukuyang abala at nakatuon sa sarili nitong digmaan laban sa Ukraine. Halos lahat ng kanilang lakas militar mula sa pondo, modernong tangke hanggang sa supply ng bala ay inilaan na sa labanan sa Eastern Europe. Para kay Vladimir Putin, ang Ukraine ay tinuturing na isang existential threat o banta sa mismong seguridad at kinabukasan ng Russia. Dahil dito, ang pagbibigay ng direktang tulong militar sa Iran ay mangangahulugan ng paghina ng kanilang puwersa sa Ukraine, isang malaking panganib na hindi handang isugal ng Kremlin sa kasalukuyang sitwasyon. Sa usaping militar, malaking hamon ang distansya at lokasyon. Para makapagpadala ang Russia ng sapat na puwersa sa Iran, kailangan nilang tumawid sa Caspian Sea o gumamit ng mga air corridor na mahigpit na binabantayan ng NATO at mga bansang kaalyado ng kanluran. Hindi ito simpleng paglipat lang ng kagamitan. Kailangan ito ng napakalaking supply chain na madaling maharang, masubaybayan o masabotage. Ibig sabihin, mas mataas ang panganib sa logistics kaysa sa posibleng benepisyong militar na makukuha ng Russia sa ganitong hakbang. Ang Russia ay gumagamit ng tinatawag na strategic ambiguity o isang taktika kung saan hindi sila hayagang pumapanig upang mapanatili ang kanilang impluensya. Sa ganitong paraan, naipapakita ng Moscow na maari pa rin silang maging tagapamagitan o mediator sa pagitan ng magkabilang panig sa tensyon. Layunin nilang manatiling isang mahalagang boses pagdating sa de-escalation o pagpapababa ng tensyon sa rehiyon. Kung magiging ganap silang kakampi ng Iran sa isang digmaan, mawawala sa kanilang kakayahang makipagnegosasyon at ang kanilang diplomatic leverage sa ibang mga bansa sa gitnang silangan. Isang mahalagang aspeto na madalas hindi napapansin ay ang komplikadong ugnayan ng Russia sa Israel. May mahigit 1 milyong Russian Jews na naninirahan sa Israel at mayroon ding matagal ng ugnayan si Vladimir Putin kay Benjamin Netanyahu. Bukod dito, may umiiral na deconfliction agreement sa Syria kung saan pinapayagan ng Russia ang Israel na magsagawa ng mga pag-atake laban sa mga grupong kaalyado ng Iran basta't hindi maapektuhan ang mga puwersang Ruso. Dahil dito, ang direktang pagtulong ng Russia sa Iran laban sa Israel ay magiging paglabag sa kasunduang ito, isang hakbang na malinaw na iniiwasan ng Moscow. Ang Russia ay bahagi ng OPEC Plus kasama ang Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ito yung mga bansang may matinding kompetisyon at alitan sa Iran pagdating sa relihiyon at impluensya sa rehiyon. Mahalaga ang ugnayang ito dahil nakasalalay ang ekonomiya ng Russia sa katatagan ng presyo ng langis na sama-samang pinamamahalaan ng mga bansang ito. Kung papanig ang Russia sa Iran sa isang digmaan, posibleng masira ang kanilang oil alliance na maring magdulot ng pagbaba ng presyo ng langis at lalo pang magpahina sa ekonomiya ng Russia, lalo na't nahaharap na ito sa mga economic sanction mula sa kanluran. Sa pananaw ng Russia, ang Iran ay hindi isang mahinang bansa na kailangang iligtas sa digmaan. Sa katunayan, mayroon itong isa sa pinakamalalakas na missile arsenal sa rehiyon, pati na rin ang mga kaalyadong grupo tulad ng Hezbollah at Houthis na nagbibigay dito ng dagdag na lakas at impluensya. Dahil dito, naniniwala ang Russia na kayang ipagtanggol ng Iran ang sarili nito sa loob ng mahabang panahon. Sa halip na direktang makisali sa digmaan, mas pinipili ng Russia ang hindi direktang suporta tulad ng pagbebenta ng mga advanced defense system gaya ng S-400 missile system upang palakasin ang depensa ng Iran nang hindi kailangang magpadala ng mga sundalong Ruso. Sa puntong ito, tila nagkakabaliktad ang sitwasyon. Ang Russia ang mas umaasa ngayon sa Iran pagdating sa ilang kagamitang pandigma. Ang mga Shahid 136 drones ng Iran ay naging mahalagang bahagi ng operasyon ng Russia sa Ukraine at madalas itong ituring na game changer sa kanilang mga pag-atake. Ngunit kung sasabak ang Iran sa isang malawakang digmaan, malamang nagagamitin ito ang sariling drone supply para sa sarili nitong depensa na posibleng magpahinto sa padala ng drone sa Russia. Dahil dito, mas pinipili ng Russia na manatiling kalmado at hindi lumala ang sitwasyon upang masigurong tuloy-tuloy ang supply ng drones na mahalaga sa kanilang sariling frontlines. Alam ng Russia na ang anumang direktang pagtulong nila sa Iran ay maaring magsilbing green light para sa United States na mas aktibong makialam sa labanan. Para kay Vladimir Putin, ang direktang komprontasyon laban sa US at NATO ay isang napakalaking panganib, lalo na kung mauwi ito sa mas malawak na digmaan o kahit nuclear escalation. Sa ngayon, hanggat nananatili sa antas ng proxy war ang sitwasyon, mas kontrolado pa ito. Ngunit ang pagbibigay ng direktang tulong militar ay maaring mag-trigger ng mga kasunduang pangdepensa tulad ng Article 5 na posibleng magpalala ng tensyon at magbukas ng daan sa isang mas malaking pandaigdigang digmaan.
Ang Russia ay isa sa mga bansang may pinakamabigat na economic sanction sa buong mundo kasunod ng Iran. Dahil dito ang kanilang ekonomiya ay halos nasa survival mode kung saan ang pangunahing layunin ay mapanatili ang katatagan sa kabila ng mga restriction sa kalakalan at pinansyal. Ang pagsali sa panibagong malawakang digmaan ay mangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar na pondo, isang halaga na hindi na ganoon kadaling ilaan ng Moscow sa kasalukuyan. Sa halip, mas inuuna ng Russia ang mga pangmatagalang estratehiya tulad ng Treaty on Comprehensive Strategic Partnership na nilagdaan noong January 2025 na nakatuon sa pagbuo ng alternatibong financial at banking system na hindi kontrolado ng United States. Sa ganitong direksyon, mas pinipili ng Russia na palakasin ang ekonomiya at geopolitical independence kaysa gumastos ng malaki sa direktang pakikidigma. Ang China ay nagsisilbing mahalagang preno sa ugnayan ng Russia at Iran. Bilang pinakamalaking importer ng langis sa mundo, ayaw ng China ng anumang tensyon o digmaan na magpapataas ng presyo ng enerhiya at magpapabagal sa pandaigdigang ekonomiya. Dahil dito, umaasa rin ng Russia sa suportang pang-ekonomiya ng China, kaya't kailangang isaalang-alang ni Vladimir Putin ang mas maingat na polisiya na mas nakasentro sa diplomasya kaysa sa direktang escalation. Bagamat itinuturing na magkakaugnay ang Russia, China at Iran sa ilang aspeto ng geopolitical bloc, malinaw na ang China ang may pinakamalaking impluensya sa direksyon, bilis at limitasyon ng kanilang mga hakbang sa international arena. Sa mas madilim na pananaw ng geopolitics, mas nakikinabang ang Russia kapag nananatiling magulo ang Middle East basta hindi lang sila direktang sangkot dito. Habang abala ang US sa pagpapadala ng pondo at armas sa Israel at pagbabantay sa Iran, nababawasan ang atensyon nito at resources na maring ilaan sa digmaan sa Ukraine. Sa ganitong sitwasyon, ang bawat dolyar at unit ng suporta na napupunta sa Middle East ay dolyar at resources na hindi na ipapadala sa Europa kung saan nakatuon ang pangunahing interes ng Russia. Dahil dito, ang tinatawag na passive support ng Russia sa Iran ay nagiging isang estratehikong taktika, hindi upang direktang makisali kundi upang direktang ma-pressure ang kanluran at mapahina ang kanilang focus sa ibang mga larangan ng pandaigdigang tunggalian. Ngayon, ang tunay na tulong ng Russia sa Iran ay hindi nakikita sa aktwal na labanan, kundi sa larangan ng diplomasya sa United Nations Security Council. Sa pamamagitan ng kanilang veto power, nagagawa ng Russia na harangan ang iba't ibang resolusyon na maaring magpataw ng mas mabibigat na parusa laban sa Iran. Dahil dito, nagsisilbi ang Russia bilang invisible shield na nagbibigay ng legal at political na proteksyon na tumutulong upang hindi tuluyang ma-isolate ang Iran sa pandaigdigang komunidad at mapanatili pa rin ang kanilang posisyon sa international na politika. Sa huli mga kapatid, ang ugnayan ng Russia at Iran ay hindi nakabatay sa tunay na pagkakaibigan kundi sa convenience o pansariling pakinabang. Hindi aktibong nakikialam ang Russia dahil abala sila sa ibang mga tunggalian. Maingat sila sa pag-iwas sa mas malawak na digmaan at higit sa lahat dahil mas kapakipakinabang para sa kanilang isang Iran na kayang ipagtanggol ang sarili. Sa mundo ng geopolitics, ang mga bansa ay kumikilos batay sa interes hindi sa emosyon, kaya ang pananatili sa gilid ay maaring ituring na isang kalkuladong estratehiya ng Russia. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?